Cedric Barefield nagdemand ng malaking sahod. Ayon nga sa Spin.ph na humingi raw si Barefield ng 1 million a month para sa contract extension niya. Kilala naman natin ang Blackwater na hindi sila nagpapasahod ng ganon kalaki sa player nila. Kaya kailangan talaga ng bossing na mahanapan siya ng magiging kapalit, kaso nga lang walang kupunan ang gustong kunin siya dahil sa hinihingi nito. Magaling na guard si Cedric Barefield, kaya lang marami ang nagsasabi, kung deserve ba ni Barefield ang ganito kalaking sahod. Sa mga big teams ay afford ang sahod na hinihingi niya, kaya lang mukhang tahimik ngayon ang SMC, at MVP teams. Pero napabalita naman na handa raw magpasahod ang Converge ng 900k a month kay Barefield, pero ang rumor na ito ay kaagad naman itong dininay ni Coach Delta Pineda. Sa tingin niyo saang team kaya babagsak si Cedric Barefield? Na-trade na nga si Gian Mamuyak sa Phoenix Fuel Masters, matapos hindi magkasundo sa kontrata ni Mamo ang dalawang kampo, na sinasabing humingi raw ito ng increase sa roster. Kapalit ni Gian Mamuyak sa trade na ito, ay ang first round pick ng PBA Season 53 draft ng Phoenix, at kasama rin sa napagkasundoan ang second round pick ng Rain or Shine sa parihong season. Matatandaan na ang Rain or Shine ang nag-draft kay Mamo noong 2022, at nabigyan ng malaking break ni Coach Yeng, kaya lumago ang basketball career niya sa PBA. Last conference ay nagkaka-average si Gian Mamuyak ng 13.1 points, 3.4 rebounds, 3.1 assists, at 1.2 steals per game. Samantala, Mike Phillips tinatawag na manggagamit. Marami ang bumabatikos ngayon kay Mike Phillips dahil sa pag-iwan niya sa kanyang team sa MPBL na San Juan Knights, para maglaro sa Japan. Matapos ang stint niya sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, nakatanggap di umano ito ng offer mula sa B-League, na sinasabing dahilan kung bakit hindi na bumalik pa sa San Juan Knights si Phillips. Kilala ang Japan D-League na malaki kung magpasahod ng player, kaya hindi na pinalampas pa ni Mike Phillips. Pero ganun pa man, kailangan pa rin niyang magbigay galang sa team na pinaglaroan niya. Hindi yung basta ka na lang aalis ng walang pasabi. Sa pagkakaalam ko, ang qualification para makalaro ang isang player sa liga na ito, kailangang maglaro muna sa national team. At yan ngayon ang nangyari kay Mike Phillips na nakatanggap ng offer mula sa Japan B-League. Sa isyong ito, sinasabing ginagamit raw ni Mike Phillips ang Gilas Pilipinas para magkaroon ng kontrata sa Japan. Ano sa tingin niyo?